Ingat ka! Asawa ko! Uwi ka kagad! Asia Novella. Let's be amazed sa life ni Shin Min Ah. Siya ay isang actress at model mula Gyeonggi, South Korea na ipinanganak sa Year of the Rat noong April 5, 1984 at isang Aries. Noong 1998, nagsimula sa simpleng modeling ng isang teen magazine ang career ni Shin Min Ah. Oh! Bata ka palang successful ka na! Nag-debut naman ang aktres noong 2001 in a popular melodrama series na Beautiful Days at sa big screen with film Volcano High. Ang totoo niyan, isa ako sa mga tagahanga mo. Mas nakilala naman siya with her breakthrough performance sa 2005 gangster film na A Bittersweet Life that captivated South Koreans. Para sabihin ko sa'yo, nag-artista ako hindi dahil desperado ako. Dahil sa husay, she received offers from top Korean directors and tried different roles from martial arts comedy My Mighty Princess to 70s go-go dancer and to smaller independent film na Sisters on the Road. Sigurado akong malayong mararating mo. Ah, ganun ba? Pero 2010, sino ba ang hindi pa rin makaget over sa cute na Shin Min Ah, portraying a nine-tailed fox in Korean mythology. But wait, 2016, nang napawaw tayo with Marian, a 30-year-old amateur photographer in a fantasy melodrama na Tomorrow with You. Kasama si Lee Jae-hoon. Na anong gagawin mo when you find out na ang iyong better half can travel through time? Hayaan mo lang. Ako na ang bahala sa future mo. Dahil na rin sa husay on-screen at pagiging effective na actress at model, alam nyo ba na siya ay nakilala rin bilang CF Queen of Korea? Yan ay dahil sa nakakalula niyang high brand endorsements na pinagkakaguluhan worldwide. Masyado akong in-demand ngayon. Yan si Shin Min Ah. She's very talented, she's so cute, and she's great. Now you know, Shin Min Ah. Dito sa Asia Novella. Nandito ka na. Oo. John? Ano yung tinatanong mo sa akin kanina? Asia Novella. Do you love Jerry Yan? Well, it's time to know Liao Yangzhen. Siya ay isang actor, singer at model na ipinanganak sa Taoyuan, Taiwan noong January 1, 1977 sa Year of the Snake at isang Capricorn. Sipag at tiyaga ang naging puhunan ng isang notable actor na si Jerry Yan. Paano? Bago pa man makilala sa buong Asia ay pinasok niya muna ang menial jobs hanggang sa makagawa ng pangalan sa modeling world noong 2000. Pero alam mo bang ginawa niya sa akin? Sa sumunod na taon naman, Jerry Yan captured the hearts of TV viewers nang pagbitahan niya ang hit Taiwanese drama na Meet Your Garden bilang si Dao Ming-si na pinagkaguluhan sa buong Asia. So galing! Okay ka lang? Sa parehong taon, nabuo naman ang boy band group na F4 na nagpakilig worldwide. Huwag kang mag-focus doon. Nagtuloy-tuloy na ang pagsikat ng grupo across Asia at naging primary ambassador ng mga sikat na high-end brand. Kaya naman ang career ni Jerry Yan lumevel up. Ikaw lang makakapagsabi kung totoo yan o hindi. Matapos ang astig na role bilang Dao Ming-si, muling nagpakilig si Jerry Yan bilang Gio sa Unforgettable Love, kung saan nanalo siyang Best Actor sa Philippines Asian Drama Awards. Congrats! Wish niyo yan, di ba? Bilang isang heartthrob, alam nyo ba na hindi lang sa drama series nagpapakilig si Jerry Yan? Pati na rin sa dance floor. Power! Marunong nga siya noon. We wonder, ano pa kaya ang role mo sa future? But for sure, hot na hot pa rin. Talaga? Yan si Jerry Yan, astig and romantic na crush ng bayan. Now you know, Jerry Yan. Dito sa Asia Novella. Hindi maganda yung ginawa ko. Humihingi ako ng apology. Oo nga pala. Galit ka pa. Kaya ayaw mo pang makipag-shake hands. Okay lang yun. I'm sure magkakasundo rin tayo kahit papaano. Asia Novella.
Oras na para makilala natin si Lee Min-ho, isang actor at singer mula sa Seoul, South Korea. Ipinanganak noong June 22, 1987 sa Year of the Rabbit at isang cancer. Sa kanyang milyon-milyong fans all over the world, sino pa nga ba ang hindi nakakakilala sa multi-awarded nating oppa na si Lee Min-ho? Tama nga yung sinabi mo. Lumaki si Min-ho na nangarap maging isang football player. Pero di nagtagal ay naisipan itong subukan ang showbiz industry, kaya naman kumuha ito ng kanyang film and art major sa Konkuk University. Natitiyak kong maraming kababaihan dito ang mabibighani at mabibilag mo. Nakapasok naman si Lee Min-ho sa industriya nang sumali sa iba't ibang auditions na nagbigay sa kanya ng mga minor roles. Very good yung ginawa mo. Hanggang sa dumating ang taong 2007 kung saan na ipamalas niya ang kanyang first lead role sa isang high school drama. Sige, manood ka dyan. Manood ka hanggang gusto mo. Pagdating ng taong 2009, dito na nakakuha ng pangmalawakang kasikatan si Lee Min-ho nang gumanap ito bilang leader ng F4 na si Gu Junpyo sa Korean adaptation ng Meteor Garden na Boys Over Flowers. Kuha mo. Very good. Nagbunga ng Korean wave ang kasikatan ni Lee Min-ho dahil dito naging top Hallyu star na nga ito ng South Korea. So galing! Teka, paano mo nagawa yun? Sikretong malupit. At dahil sa kanyang pagiging top Hallyu star, naging kaabang-abang ang kanyang mga sumunod na drama. Ilan na lang din dito ang manga-based action drama na City Hunter noong 2011, teen drama na The Heirs noong 2013 at ang fantasy romance naman na Legend of the Blue Sea noong 2016. Medyo kakaiba rin siya eh. Hindi siya normal. Samot-saring awards ang natanggap ng aktor at mas nakilala pa siya sa buong mundo dahil sa mga drama na ito. Kabilib-bilib! Walang makatalo sa ganda kong lalaki. Wala talagang makakatalo sa gandang lalaki na may magandang puso. Kitang-kita naman sa dami ng kanyang charity works. Sweet! Nako, ay napakahirap pala na misyon mo. Hindi talaga may iwasan. Nasa puso kong pagtulong sa tao. At dahil dyan, nasa puso ka na rin namin, Opa! Talaga? Salamat. Now you know, Lee Min-ho. Dito sa Asia Novella.